ito, Panginoon. Inilig pa rin po namin ang kanilang magalingan, Panginoon. Ang kalakasan nila, Panginoon, kalakasan pangakawan nila, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon. Pahitan niyo sila ng banal na dugo, Panginoon. Tulitin pa rin po sa kanila, Panginoon. Ang aming bansa, Panginoon, hindi pa rin po namin pero nakaliyan, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon. Malayang pangarap po ng Panginoon sa aming bansa, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming international leaders sa Pastor Greg Mitchell sa Prescott, Arizona, si Pastor Jessica Panginoon sa Guam, pagpalaan niyo po sila, Panginoon, maging ang kanilang pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming national leader, Panginoon, si Pastor Boyd, si Peter, Panginoon, kasama ng kanyang assistant pastor, Panginoon, si Pastor Ricky Herrera, Panginoon, ipagpalaan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming Mother Church, Panginoon. Sa Baclaran, si Pastor Ricky Herrera, Panginoon, kasama ng kanyang mag-aay, Panginoon, ipagpalaan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon. Ngayong gawain, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, hinihintay po namin ang pagtawa ng Banal Espiritu, Panginoon. Maging ang magdadala ng mga salita mo, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon. Maging bukas sa aming isipan at puso namin, Panginoon, ang mga banal sa salita mo, Panginoon. Maging sa paglabas namin sa intention mo, Panginoon. Hindi na kami ang katulad ng dati at may pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa gawain mo ngayong umaga, Panginoon, samahan niyo pa rin kami ng Banal Espiritu, Panginoon. Ito ang aming sahod na langin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsawi na nga. Amen. Bigyan natin ang ating Panginoon Diyos. Sa para, time to be happy is now. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa pagdalo. Salamat kay Sister Rose. Praise God. Hindi ko nakilala si Sister Rose. Praise God. Maraming salamat sa inyong mga kanina. Naninervyos ako. Sabi ko, umuulan. Lakas na ulan. Sabi ko, baka hindi makadalo yung karamihan. Salamat sa Panginoon. Pero yung iba kanina talaga, mamaya siguro ba makapilis sa gabi. Hindi ka talaga maano sa church yun. Sabi nga ni Pastor Frank, kahit pikpitin mo ng pinong-pinong ang daliri na sa paa. Dadalo lang yan kung ano ang gusto nilang araw na daluhan o oras. Pero salamat sa Panginoon na kasama ko kayo sa ating gawain ng ating Panginoon Diyos. So, okay, bakit naman kanina yung sa October 29, nakita naman natin sa ay anniversary, Jubilee night natin sa Baclaran. Kasama natin ang ating butihing pastor sa oras na ito. So, sa bawat isa sa inyong mga panalangin, kasama ninyo lagi sa panalangin. Dahil lalo lang itong panahon na ito na buwan, ay ilang beses siya na hospital. So, pero okay na naman, sa nakakapag-hunting na ulit. Sinabi niya talaga, yun ang kanyang talaga, hindi niya talaga yun ang hunting. Parehas kami niya mahilig mag-hunting. Kaya lang talaga, mas nahilaki siya sa akin. Hallelujah. Okay, so bago ang salita ng Panginoon, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo ay darako sa pagligo ng pananalapit. Ito hindi ito sa mga baguhan, hindi ito persahan, hindi ito sa kilitan, at actually para sa amin. Siguro, mas maganda na siguro gamitin ko yung ating panauhin na kaysa gumamit ako ng ibang tao na hindi naman yung kilala. Alam nyo sa totoo lang, hindi ko, nang makilala ko ito, sa church ko siya nakilala talaga eh.
sa church. Doon kami naging magkaibigan, magkasama. Dahil makinig din ako lagi na sa church. Kaya nakikita ko yung buhay niya, yung kasimula niya, kung din na yung kahawalan talaga. Kaya nga, pinagtataka ko, hindi ko naman naitanong sa kanya. Kasi, ang lahi niya, ang kanyan, yung lola niya, isa sa mga, may malalaking negosyo doon sa amin. Mga herera yan, mga yan eh. Meron silang malalaking ano doon, restaurant, gasolinahan, hindi ko malimutan, kaya yung sinihan, malaking sinihan doon, Yuno. Yuno, pastor, ano? Apat iba yung blend. So, yung Yuno, lagi ako naroon eh. Hindi ko alam ako pala siya nung may-ari. Kaya hindi ko alam kung bakit siya nag-ano sa church. Kung bakit parang nag-story siya, hindi ko alam yun. Hindi ko man tinanong sa kanya kung bakit na parang nag-story siya. Andun siya sa church. Naglinis din niya, nakaranas din niya maglinis ng siya. Naglinis ng siya. Tapos nakita ko yan na dahil na ako na siya magkaroon ng pamilya sa akin. Nakita ko, nagsimula lang yan na tricycle driver. Driver yan doon ng ano. Tapos yung nilalakas pa ng tricycle ng panahon niya, kakarap-karang, yung salitang kakarap-karang ko yan ng lumang-luma. Yung kanya na nilalabas niya yun. Kaya hindi niya alam, malimit kong pinagugulatan na hinahangaan ko ng ito, ang lalaking ito. Kasi yun na kasi ano yan, hindi niya natatanong. Black belter po yan. Tumasali yan ng mag-aaral siya. Kilala ng pinsang ko yan. Sabi niya, nasa inyo pala si pinakita niya ilang na sinabi niya sa amin. Sabi ko, nakadalo lang doon sa amin. Black belter yan. Hindi basta bugbugan. Kasi may mga ilan dito mga kabataan na salamat na lang sa Panginoon. Sige, kaligtas. Kasi mahilig din niya sa bugbugan. May kahit na bugbugan ang gusto niya. Hindi medyo magkaglan. Isang araw nakita ko. Pinapalod. Pastor, yung patigasan ng mukha. Ako sa apakan talaga yung sa kanto-kanto lang na yung sa kanya kasi sa ano yun, yung government talaga yun sa mga nagtuturo siya ng lalaki, kumain na kilala asawa niya, nagdadala sa nakutan na sa amin para Style Bruce Lee. Doon nakaligtas yun. Doon nakaligtas doon. Doon nakaligtas yun. Hanggang isa pang kinagulat ko sa kanya noon, makabati ka na yan, lagi yung isa nakamakride ako sa magpatry sa iyo yan. Isa pang kinagulat ko yan, meron kami panauhin doon, Amerikano, Pastor Dave Mark, tandaan niya yun, sa Samura pa kami noon. Ay, sinabi ni po ng aming pastor, ano itong tagapagsalita? Pastor Dave Mark, ang kanyang tagapagsalin, si Brother Rico Herrera, sabi, si Rico, no? Relax naman loob. Pero nung makita ko, sabi ko, natago pa rin yung tao nito. Nakala ko si Rico, kala ko basta children lang ito na nakalala ko, natago pa rin itong ano. Tinanong ko sa kanya, mahilig daw kasi sa hindi lang alam niya, isang street, Milford, gano'n. Doon na daw siya lumaki ng katuturo sa telebisyon. Yun yung mga, parang ako. Ay, hindi ako mahilig doon eh. Ang hilig ko iba, yung let's walk in. Hindi yung Duterte yun. Masabihin yung Duterte. Yun yung ano nila ng una. Tapos pumasok siya sa... Nakita ko kasi talaga yung buhay nila eh. Sabi ng pagkakaalam, hindi na mamatay sa ministry ng mga yun. Wala makakaroon ng panahon na yun. Kailangan dumana sila ng gano'n. Pinapakilala ko lang kasi sa inyo, mating panauhin. Ano yung ilang ninyo yun? Ano yun? Biyabaan yun. Eh, wala nang mayulang, pati yung ano yung biyabaan yun. Inang nila, ganahin nila ng pan. So, nakita ko yung kanilang kwan, yung hirap na dinaan nila, dinanas nila. Tapos na ay, ewan isa pa na nakita ko sa kanya, mahilig talagang tumaya. Sabihin mahilig siya sugal.
Hindi yung sugal na hindi yung sugal na, kasi umpisa pa lamang kasi nakita ko na ko talaga kung paano yung magbigay at sumuporta sa kawalan ng ating Panginoon Diyos. Katulad nga kasi na hindi niya alam yun, talagang umahanga ako sa kanya dahil katulad na sinabi na kanya sa akin, siya na bansa. Mantalang ako, 4 lang yung narating ko, sa kanya siyam. Ayun sa akin, nagtrabaho pa ako siya, nagliwaliw. Sabi ko, pero ako naniniwala na, hindi ako makapaniwala na siya yung magsasama kami, siya yung magiging mother church ko. At sa kanya pa ako nakikita ko na nagbubunga. Kasi sa ibang hindi ko nangyay, mahal ko rin yung ibang nag-pastor. Pero sa kanya ako talaga nakikita ko na nagbubunga. Kasi yung iba kasi nila naku-all take over, hindi na sa akin talaga na kung mananampalataya din. Pag sinabi kasi take over, tumating ka sa church na yun, na andun na yung mga tao. So, nakita ko siya yung kanyang paglaro, yung katapatan niya. Sabi ko, nabanggit ko sa inyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko na nagpapahinga lang sila sa Jollibee kung kita sila ng 45,000 per day din. Per day, 45,000. Pero kagabi, kumain kami. Mas lalo ako nagulat sa kanya yung sinabi niya. Ano yung sinabi ng kanyang asawa? Araw ng pandemic, walang trabaho ng tao lahat. Hirap ang tao kung paano na medyo napiktuhan ng church nila sa Baclaran. Pero ang gulat ako sa kanya kasi meron siyang online business yung basa pero so, parang na panghanti na kasi yun ang namin ay habit na yun. Nagbibigta siya nung saka yung bala. Sabi niya, nagbibigta niya. The best talaga, kausap niya kasi yung dalawang yung anak ko. Sabi niya, the best talaga, kasi narinig niya naman nagpatutuloy yung mag-asawa yung anak ko. The best talaga, walang makakapantay sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Yun ang sinabi niya. Sabi niya yung nasabi ni Pastor Ramina, 45 per day. Kasi yung business niya noon ay hardware. Isinuko niya sa Panginoon. Walang puso niya pa rin talaga maglingkod sa Panginoon. Sinuko niya sa Panginoon. Wala niya hardware na wala na siya nakikita. Wala na siya hardware na kahit na anong mga construction material. Full time talaga siya sa church. Kaya lang, natuto nga siya nung buwan sa hali niya na ewan ko kung paano niya na paano yun. Kasi talaga itong tao ito, ayan ang aminin nito, nilahin yung chili ko talaga. Kaya na yung mga talaga, doon ang doon, yung chili talaga. Ayaw na nga namin yung chili. Kaya na sabi sa ano nag-aaral yung COVID. Pero sabi niya, yung ginagawa ko noon, sabi niya, higit pa ngayon. Sabi niya, higit pa ngayon. Sabi niya, nakakapag-type siya ng weekly 30,000. Ang church walang income. Pero dahil nga yung puso niya, talagang sobra siya magbigay sa gawain ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan. May nagbuhos na akong dati na nabaglit na dati. Pricing lang ang aking kakar-karot ko yung pricing. Pero ngayon, hindi na din yung malaman ko. Nagagawin hindi na sasakyan, patupunta sa road. Kasi tabi yung sasakyan na ako sa bahay nila. So yun yung ibig ko sabihin. Ano lang po namin dati rin yan sa Lucena. Naging lang yan sa church. Pag-ibigis na siya. Pricing driver. Pero pinagpala siya ng Panginoon. Kaya yun, pag tuwing nagbibigin kami, lagi na pinagbibigin ang tapat kayo sa pagbibigay. Dahil andyan ang blessing ng Diyos. Sinasabi niya yun dahil karanasan niya. Karanasan niya yun. So ito po dahil ako, bakit po tayong dito ng pananalaki ng kahamon na gusto namin maranasan. Pero matindi ko naranasan yung kanyang naranasan dahil sabi ko na ay gabi sa talaga sa akin.
hindi nasa buo, kahit pa rin. Kaya hindi yung bisigan mamak na iyan. Mas hindi pa ganda ng kulay. Hindi na ako sa akin. Kita ko ito, magigaya ka na. So, magbigay po tayo sa Panginoon. Kaya kung gusto nyo kasi ako, biyempress ako kasi, pinala ko kasi siya kung paano siya nagpasimula. Kung paano siya nagpasimula doon sa nasyurtaan yan, no, tricycle na yun. Minsan, tulak siya tricycle na. Pero nakita ko ngayon kung paano sila pinapala ng Panginoon. Ang sekreto pa rin pagbibigay. Kaya mahigit na 30 taon kami Kristiyano yung kami nagpilay, yung kami nakahawang. Yan ang dahilan kung bakit hindi pinabayaan ang buhay namin. Pamilya na. Isang anak ay nasa Canada na. Hindi sa pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. So yun pa rin ang aking sasabihin. Suportahan natin ang gawain ng Diyos. Suportahan natin ang gawain ng Diyos. Kung gusto nyo makita yung mga taong naranasan ng mga tao ng tao, gawin nito. Yun ang dahilan kung bakit tayo lumilito ng panalaki. Dahil gusto namin na kayo ipagpalain ng Diyos. Maranasan ninyo. Pwede ko ba nang mag-tiles ka ng 30,000 weekly? Minimum yun ha. Ibig sabihin na yun yung pinaka-minimum. Minsan, medyo mas kahit pa. So, yun, sa kanya ng asawa niya, hindi mo alam, kaharap mo ngayon, milyonarong pastor mo. O, di ko po. Sabi mo ng asawa niya. Sabi ko rin naman tuloy mo. Ayan, nadulas na. Okay, kaililin ko ng pananalabi para sa gawain ng ating Panginoon. Okay, manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Hinihingi ko po, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, pagpalain ang iyong mga anak, ang church mo sa bayong ito, pagpalain mo, bless. Ganun din, Panginoon, ang aming mother church, pagpalain mo po, Panginoon. Dakilang Diyos, iparanas mo po, Panginoon, sa mga tao, sa aking harapan sa oras na ito, Panginoon, na magpapasimula, na subukan ang iyong kabutihan sa ganitong bagay at iyong Diyos. Nagagawin nilang habit na nila, ugali na nila, Panginoon, upang makita nila, Panginoon, ang mga biyaya mo sa kanilang buhay. Ang himala sa buhay nila, hindi lang sa pananalapi, Panginoon, kundi sa mga bagay na magkabibigay ng kasiyahan at kapayapaan sa buhay nila. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, minsan nakakita natin ng Panginoon, I can deliver. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Deliver my God. I was found by the chain of Satan. I can deliver. Praise the Lord. Deliver. Praise the Lord. Deliver. Sarili. Amen. Ang ating kong tagapagsalita ay ang Mother Church, tao na sumuporta para magkaroon ng gawain sa lugar na ito. Amen. Praise God. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon at panumanapin si Pastor Rico Moreno. Praise God, amen. Sa magandang umaga po muli sa ating lahat.
At masaya po nga kasama ang mga sinaunang tao na katulad ko. Kasi kami na lang yung ilang natitira mga original sa fellowship. Kaya hindi ko maintindihan yung feeling mo na kasi kapag nakakasama ko sila Pastor Bill, sila Sister Joy, ay bumabalik sa alaala ko yung mga panahon na kami ay naglilimahi. Walang biro po yun, totoo po yun. Kumukulo-kulo ang tiyan. At ako po ay tumira po ako sa church dahil wala po akong matirahan. Tama po yung sinabi niya, naglilinis po ako ng CR. At pero sabi nga ng Bible, amen, yung mga ginagawa natin para sa Diyos, hindi po yung mawawala ng gantimpala. Lalo na kapag ginawa mo yan para sa Panginoon, sa Jerusalem yan. Kaya salamat muli, Pastor Bill, Sister Joy, at sa kanilang mga guwapo at pagagandang mga anak, sa mga magulang. At salamat sa inyong ministry. Lagi kayo kasama sa aming panalangin sa Baclaran. At ang lagi naming hangad ay ang inyong tagumpay. Sapagkat lagi natin sinasabi ang tagumpay ninyo, tagumpay namin yan. Ang inyong kasiyahan, kasiyahan din namin. So, kahapon pa po, nag-iisip ako kung ano pa ipapangaral ko bilang huling time namin dito sa Antipolo, pero hindi pa po huli ang buhay namin. Medyo mahirap din kasi minsan, masyado ko maraming may mensahe, pero ito yung pong in-impress ng Panginoon sa akin na something that will really imprint, no? Tatatak sa ating mga isipan at sana maging pagpapala sa inyong lahat. Pero bago po lahat, siyempre, kasama ko po ang pinakamagandang babae sa balat ng lumpia. Amen. Praise God. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Proverbs chapter 6. Mula po sa verse 6 hanggang verse 11. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pamulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisa ng kanyang pagkain sa pag-angin. Hanggang kailan matutulog ka o tamad, kailan ka bata sa pagkakatulog. Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlik, kaunti pang paghahalukit ng mga kamay upang matulog sa gayoy ang iyong karalikaan ay darating na para magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaki may sadsada. Tayo gusto madaling yung mukhang ng lalaki. Mangalangin sa pa ngayon pong maga kami pinagpapasalamat sa pagkakataong ito. Magpalayo po Diyos sa iyong mga salita namin pag-aaralan, magbukas ito ng mga puso, isipan, magministeryo ka sa aking pong kaligitnaan. At kung ingat po namin Panginoon na inihabilin sa iyo at ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Isa pa, isa po malakas sa papuri para po sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory, glory, glory to Jesus. Yes, we give you praise and worship, O Lord. Salamat po, Panginoon. Sabi po na isa nilang nilangalang kay Domo, Koryanikan, opportunity does not waste time with those who are unprepared. Hindi na nagsasayang ng oras ang pagkakataon sa mga taong hindi preparado. Ibig sabihin, ang oportunidad ay hindi maghihintay sa atin kung hindi tayo handa. Pag siya'y dumating, alimang sa ikaw ay preparado o hindi preparado. Ang tagumpay ay nangyayari, success happens
When preparation meets opportunity. Siya nga po pala, ito dapat sana ay plano ko ipangaral. Itong darating na conference natin sa November. Pero I felt compelled to preach this sermon this moment. If you have failed to plan, you plan to fail. Preparation for anything is crucial to success. Yung pong tao na hindi nagplano ay nagplano na mabigo. Ang paghahanda sa anumang bagay ay napakahalaga kung gusto mong magtagumpay. Ang Diyos po mismo ay naintindihan niya ang bisa ng tinatawag na foresight. Ang salitang foresight is the ability to see ahead. Ito yung kakayahan na makita mo yung unahan. At ako po'y naniniwala ang Diyos mismo ay nagtataglay dito. Kapag ka isang tao ay mayroon pong foresight, maiiwasan niya ang maraming mabibigat na problema. Foresight is the ability to foresee anticipated problems. Sino pong naniniwala ang buhay po, hindi mawawala ng problema. Asahan mo niyan. Yan po yung realidad ng buhay. Sa tuwing-tuwinga, haharap tayo sa iba't ibang pagsubok, ngunit yung humarap ka sa isang problema na preparado ay higit na mainam o mabuti kaysa harapin mo ang isang problema na hindi ka preparado. At sa totoo lamang, marami pong tao sana ang naiwasan nila ang maraming mabibigat na problema kung ginamit lang nila yung tinatawag na God-given common sense. Binigyan tayo ng Diyos ang kakayanan na tayahin o pag-aralan. Inilagay ng Diyos ang ating isipan na mas mataas sa ating puso upang ma-check ng ating isipan kung ano ang ginagawa ng ating puso. Alam niyo po, ang kapansin-pansin na nawawala sa ating panahon ay yung foresight. Inilalagay ng maraming tao ang alang sarili sa mabibigat na problema kasi hindi sila marunong mag-isip sa unahan. Sabi nga ng isang quotation, we act first before we think rather than think first before we act. Ito ang problema sa atin, umaakto muna tayo bago mag-isip. Sa halip na mag-isip muna bago umakto. Ang kadalasan, guilty po tayo dito. Nagpapasya tayo ng padalos-dalos na hindi muna tayo nag-iisip. At tayo may mga nilalang na madalas ay pinangunahan ng ating damdamin, following our emotions, giving in to its desires, hindi natin iniisip kung ano ba ang magiging resulta sa unahan. Sabi po ng isang tao na nagangalang Femi Abudusuyi, foresight is a gift given to man to help him prepare, plan, and also invent the future. Ang paghahanda sa unahan ay kaloob na binigay sa tao upang matulungan siyang makapaghanda, makapagplano at buuin ang kanyang hinaharap. Meron po mga problema dumarating sa atin na hindi natin inaasahan biglang dumarating. Ngunit meron po mga problema na alam natin na darating ang problema kung wala kang foresight. Kung sa unang pagkakataon ay nabigo ka nang i-address ito, pwede mong tawagin pagkakamali. Ngunit kung patuloy na nauulit ang iyong kamangmangan, yan ay isa ng choice. Kaya ang tanong ngayong umaga, ano yung pagkakamali na paulit-ulit na nagagawa mo sa iyong buhay? Ano yung mga bagay na dapat sana na iwasan mo kung naging tama ang desisyon mo sa iyong buhay? Kaya ngayon po umaga, guys, kung i-encourage ang bawat isa na gamitin ang God-given ability na kadalasan na binigo tayong gamitin. At kung magagamit natin itong ability nito, ito ang magliligtas sa atin sa maraming problema. Kaya ngayon po umaga, guys, kung mangaral sa paksa na pinamagatang the power of foresight. O ang kapangyarihan ng tinatawag na pagtingin sa unahan. Una,
Problems caused by unwise or wrong decisions. Isang bagay na ating unawa pagdating sa buhay, ang buhay ko hindi laging mainit ang araw. Dumarating po ang bagyo, can you say amen? Dumarating po ang tag-ulan. Katulad ng mga langgam sa ating teksto, ito yung kanilang pinaghahandaan. Sapagkat alam nila, hindi laging tag-init. Alam nila, limitado lamang ang panahon na makapaghanda. Alam nila, limitado lamang yung pagkakataon na makapagprepara at maging handa bago dumating ang panahon ng tag-ulan. And come to think of it, ito pong mga langgam na napakaliit para sa ating mga tao ay meron silang kakayanan ng foresight. Kung para ang langgam sa tao, napakaliit ng kanilang utak. Sabi nga nila, pag hindi raw ginagamit ang utak, ibenta na sa OLX. Kaya marami po hindi nakakaintindi, hindi sila nag-iisip, o talagang kulang sila sa foresight. Kaya ang kahinaan po ng ating panahon, nagpapasya itong ating panahon based on impulse. Gumagawa ng mga unwise decision. Halimbawa, gumagastos ng hindi pa kinikita. Halimbawa sa mga credit card, nangungutang sa mga credit, diba, ang home credit, hindi pa kinikita, uutang na agad. At dahil sa utang, ibabaw nila yung kanilang sarili sa utang. Sa halip na makontento na muna kung ano yung meron siya. Pag kumita ng kaunti, galit na galit sa pera. Pero ba kayo taong kilalang galit na galit sa pera? They make unwise, foolish decisions, hindi sila nag-iisip sa unahan, wala silang foresight. Yung araw magiging linggo, yung linggo magiging buwan, at yung buwan magiging taon. Kaya ang ibig sabihin po ng foresight, the ability to predict or the action of predicting what will happen or be needed in the future. Ito daw yung kakayanan na masabi o yung hambang na kinakailangan sa hinaharap. Meron kasi mga tao na wishful thinking ang tawag doon. Akala nila, laging tag-init, laging masikat ang araw. Pero sino po nakakaunawa, hindi po laging tag-init. Can you say amen? Sino po nakakaunawa, pag kumita ka ng 100 piso at gumastos ka ng 105 piso, mababawang ka sa utang. At sa susunod, pag inulit mo na naman yun, lalaki ng lalaki ang iyong pagkakautang at hindi magtatagal, matatagpuan mo ang iyong sarili baon sa utang. Kaya sabi nga isang quotation, some people create their own storm and when it rains, they complain. May mga tao sila gumagawa ng sarili nilang bagyo at pag umulan, nagre-reklamo. Pero kasi mga tao hindi nag-iisip sa unahan, ang iniisip lang nila ngayon. Kaya makikita mo sa tanong yun, maraming mga kabataan pumapasok sa relasyon, hindi preparado. Unprepared emotionally. Nagdidesisyon, bigla-bigla, oo na, sige na. Hindi preparado. Hindi nakatapos ang pag-aaral, hindi mo na inuna yung pag-aaral. At dahil sa hindi nakatapos, hindi makakuha ng magandang trabaho kasi pinairal niya yung kanyang emosyon. Ay, ang cute ng kanyang bangs. Kaya ginagaya na kung ano yung nakikita niya sa Facebook, sa social media. Yung mga patwitams, mga cute daw na picture. Panay ang pakuha ng picture. Sa totoo lang, ako po, ang average sa Pinoy ngayon, mga anak, daming anak, hindi kayang bigyan ng disenteng pamuhay. Ang anak ng 7, ng 8,
Hindi mabigyan ng maayos sa pananamit, hindi mabigyan ng maayos sa pagkain, lalo hindi mapag-aral ng maayos. Kawawa. Ganun sa Amen. Kaya tuloy marami sa ating mga kababayan baon sa kahirapan. Kaya huwag niyo na pong gayahin yung aming dinaanan. Kaya kung hindi ka, wala kang foresight, patay ang pagkakataon. Paano pa magkaroon ng mga emergency? Halimbawa magkaroon ng sakit sa pamilya at wala kang emergency savings. Ano ang gagawin mo? Siyempre, ang gagawin mo, mag-aabala ka ng ibang tao. Mangungutang ka ngayon. Nasamantalang yung kinikita mo, paagya pa nga, makapuno sa iyong pangangailangan at pagkatapos sa susunod na taon, uulitin mo na naman yung proseso, tapos ayan pa, nabuntis pa yung asawa mo, nabuntis si Phil. Magaan ang loob ko sa kanya. At least, stable yung kanyang trabaho. Pero tinutukoy natin yung maraming mga kabataan na pumapasok sa relasyon ng hindi preparado. Katipan ng katipan, di sarili mo, hindi mo pa kayang buhayin, kulang pa. Huwag kayo magagalit kung sasamaan yung loob. Huwag kang magtatampo. Ikaw ay inihanda natin sa tamang proseso at pag preparado ka na, why not? Koko na. Di ba? Kasi ito yung nangyayari yun. Maraming tao, they lack foresight. Nilalagay nila ka lang sarili sa mabibigat na problema, hindi nag-iisip sa unahan. Ang importante yung moment. Pastor, walang basagan ng trip. Trip namin ito. Pakailan mo. Ay, kabala ka. Pero mga kapatid, ang foresight sa pangunawa ng isang chess player, 5 moves ahead ka. Can you say amen? Ang foresight sa pangunawa ng isang engineer, yan ay blueprint. Ang foresight sa pangunawa ng isang tao nagtatrabaho sa disaster and risk management, ang tawag nila dyan, contingency plan. Pag sinabing contingency, a provision for an unforeseen event or circumstance, being prepared ahead for unexpected circumstances. Iba na yung preparado. Kaya huwag kang papasok sa isang relasyon na hindi ka preparado. Sabi nga ng quotation, may mga tao, silang gumagawa ng sarili nilang bagyo at pag bumusa mo na, nagre-reklamo. Ang hirap ng buhay. Ay, paano kasi? Nag-asawa ka, napakagong edad. Hindi ka nagtapos sa pagkaaral, hindi ka man muna naghintay. Tapos kayo, ang pito na anak mo, nagre-reklamo ka. Pero sila na. Nagawa niyo po ba pinag-usapan natin ngayong umaga? Sabi ng Kawikaan 24:34, gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao. Ito pong talatang ito yung usap yung ikaw ay maiipit, masosurpresa, makokorner at wala ka nang magagawa para bang your back is up the wall, nasa likuran ka na, wala ka nang maurungan at ang iyong kamay ay nakatali. Ngayon, kung atin po itong i-apply sa usapin ng ating kaluluwa, marami po, pag namatay sila, masosurpresa sila. Sapagkat wala silang foresight sa eternity. Ang iniisip lang nila ay yung mga bagay na makalupa. Sila'y namatay na hindi handa at dahil dito, magdurusa sila sa apoy ng impyerno magpakailanman. Gano'ng karami mga tao ang lumipat sa kabilang buhay nang hindi preparado. Gano'ng maraming tao naniniwala hindi pa nila oras. At gano'ng maraming tao nagsisi. Pero sabi nga nila, ang pagsisisi, lagi nasa uli. At dahil sa bagay nito, ang Diyos ay nagpabala. Amos chapter 4 verse 12, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos.
sinabi kanina ni Brother J.R. Yung mga gusto pumunta sa langit, hindi nga makapunta sa simbahan. Good luck. Good luck ang sasabihin ko sa iyo. Wala kang panahon sa Diyos, wala kang panahon sa church, good luck, boy. Sabi ng banal na kasulatan, humanda ka. Ang tanong, meron ka bang foresight? Preparado ka ba na humanda sa lumikha sa iyo? Uulitin ko, hindi ko magsasawa na sabihin, heaven is a prepared place for prepared people. Ang langit po ay isang inihandang lugar para sa mga taong nagsisipaghanda. Wala pong makakapasok sa langit na matsamba-tsamba. Amen. Alinman sa ikaw ay preparado o hindi ka preparado. Pangalawa, pag-usapan natin, better prepared and ready than to be caught off guard. Mabuti na yung preparado at handa kaysa mabigla at mabulaga. Alam niyo ba yung mga taong matagumpay, meron silang foresight? Wala ko akong alam na sino man na naging matagumpay sa anumang larangan na kanyang pinili na hindi nagtataglay ng foresight. Sabi po ng isang lalaki na nangalang Rory Miller, here's a rule of life. You don't get to pick what bad things happen to you. Ito raw ay katotohanan ng buhay. Hindi mo pwedeng piliin ang mga masasamang bagay na mangyayari o darating sa iyo. Kaya ito pong mga tao ito, they are wise enough to prepare for any untoward incident. Inihanda nila ng buong talino ang kanilang mga sarili sa mga bagay na darating katulad ng mga langgam. Hindi mo sila natatakot, dumating man ang pagbuhos ng ulan sapagkat sila ay preparado. Kaya karamihan po ng mga matatagumpay na mga individual, malayo ang tapo ng kanilang tingin. Hindi lang dito. They have anticipated, they have calculated every hindrances or hurdles. They are well prepared when unexpected events happen. Alala ko tuloy ang kwento dito sa Luke chapter 12. Alam natin ito na isang kwento ng isang mayamang lalaki, isang negosyante. Amen. Sabi niya, ano kaya aking gawa, aking bodega? Muliit na masyado aking mga bodega. Alam ko na, pagkita ko aking bodega, para malaki aking kita kahit maliit aking bata. Pero yung sabi ng Diyos sa kanya, verse 20, ikaw na halin. Hingin sa iyo sa dito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya dahil nga nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ito pong lalaki ito, he was brilliant when it comes to foresight in livelihood. Hindi lang siya magaling sa negosyo, masipag pa. Tinitingnan niya yung unahan, naghahanda siya sa kanyang future. Unfortunately, his foresight were only limited here on earth. Hanggang dito lamang sa lupa, ang abot-tapon, ang tapon, ang yon ng kanyang foresight. Kaya ngayong umaga, kung sakali hindi mo pa naunawaan, alam mo ba na ang panahon upang maghanda ng iyong kinabukasan ay hindi bukas, kundi ngayon? Sapagkat kung hindi ka maghanda ng kinabukasan mo ngayon at bukas pa, baka huli na ang lahat. Sapagkat ang panahon upang makapag-ipon ay kapag meron pang sikat ng araw. Ang panahon upang makapaghanda kapag walang ulan. Kaya ang pagkakataon ngayon, hindi bukas.
Kaya kung nais mo na iyong kinabukasan ay nakalagay na sa siguro or secured, dapat maging preparado ka ngayon, hindi bukas. Start making right choices. Start making wise decisions in life. Start saving, even a small amount. Start investing. Ngayon pa lamang, mag-umpisa kang mag-ipon kahit pakonti-konti. At maging marunong ka sa iyong mga desisyon. Huwag kang pabigla-bigla, huwag kang padalos-dalos. Ang tawag din sa amin, huwag kang padaskol-daskol. Sabi nga ng Kawikaan, chapter 13, verse 4, ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Pag-usapan naman natin ngayong umaga, yung tungkol sa relationships. Alam niyo po, marami pong mga tao ang broken, sila nasaktan. Kasi sila ay nagtiwala. Pastor, masama bang magmahal? Amen. Masama ba, Pastor, ang magmahal? Kasalanan bang lumigaya? Nagkita kami sa maling pagkakataon. Nagtagpo pero hindi itinadhana. Alam niyo po, ito ang problema, mga kapatid. Papalipat-lipat ang relasyon. Hindi muna niya iniisip ng mabuti kung siya ba yung tamang tao. Unang-una, pag tamang tao, ibig sabihin, pag tamang tao, Kristiyano ba yan? Eh, pastor, sa church natin, walang pogi. Meron sana, dahil lang, taken na. Si Brother Phil. Pastor, ang problema sa church natin, walang maganda kasi. Sino may sabi sa'yo? Huwag ka kasing tumingin sa itsura. Tumingin ka sa puso. Alam niyo, mga kapatid, madalas, kapag nang ibabaw yung damdamin ng tao, hindi nakikinig ng payo eh. Si papayo ng pastor, sister, ang deliver yan, wag. Pastor, dadali ko naman sa Panginoon. Naku, wag tagal. Tagal mo nang karinig yan, kapatid. Siguro sa 100. Baka kalahati lang. At hindi pa nagpatuloy. I mean, isa lang, hindi pa nagpatuloy. Sa tinagal-tagal din namin sa fellowship. Early 80s pa. Ang dami ko na. Ayun po, wala nga ako natandaan na nakapagpatuloy, hindi na lang. Nakapagpatuloy. Baka meron pala si Phil. Pero malitan si Phil, sino pa nga ba? Si Joy? Si Joy? Nadala rin, si Chong nga, nadala din rito. Wala na kasi siya mag-atuan. Ang problema kasi mga kapatid, kapag pinairal mo yung iyong emosyon, yan ang lalabog ng iyong judgment, ang iniisip mo lang yung feeling, yung iyong nararamdaman, yung masaya ka, yet at the end, they realize they find themselves marrying the wrong person. Kaya mag-ingat ka kapatid, huwag kang pipili, unang-una huwag kang pipili ng hindi mananampalataya. Sabi ng Bible, ang mga mananampalataya, ang anak ng kaliwanagan, hindi dapat nakikipamatok sa hindi Kristiyano. Amen. Kaya kung yung boyfriend, yung iyong girlfriend ay hindi mo maisama rito at hindi mag-commit sa church, dump him.
Dump her. Eh, walang biro, totoo yan. Putulin mo yung relasyon mo. Kasi una-una nagkakasala ka sa Diyos. Kasi ikaw ay anak ng Diyos, yun ay anak ni Satanas. O, totoo yun. Ikaw ay anak ng kaliwanagan, yun ay anak ng kadiliman. At ang sabi ng Biblia, ang anak ng Diyos ay hindi dapat nakikipamatok sa hindi mananampalataya. Pangalawa, hindi kayo magkakaigi. Sapagkat hindi pwede magsama ang dilim at ang liwanag at ang dilim. Kaya ang kauwian niyan, hindi ka magiging masaya. Napakarami ko na pong nakita, lumuha ng bato, ng marmol, ng adobe, ng graba. Iyak talaga. Bakit? Sabi ko ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Sabi ko, maghanda, naghahanda ka na mabigo. Kaya kung ikaw ay mabigo na maghanda, huwag kang umasa na ikaw ay magiging matagumpay sapagkat ang pabor ay para sa mga taong preparado. Uulitin mo, success happens when preparation meets opportunity. Ikaw ang lumilikha ng iyong bukas. Dinadala mo ang pabor ng Diyos sa iyong buhay habang inihanda mo ang iyong sarili. Kaya ang tagumpay, hindi po yan para sa mga taong batugan o mga taong mabigat ang katawan o mga taong tamad. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag pakainin ang tamad. Proverbs chapter 10 verse 4 to 5, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit lumayaman ang kamay ng masipag. Siya nagtitipon sa tag-init ay pantas na, ngunit siya natutulog sa panahon ng pag-aani ay anak na kahiya-hiya. Sabi mo na isa lalaki na damugal ng Howard Hunt, it was not raining when Noah prepared the ark. Hindi yung umulan nang inihanda, inuwi ang arko. Ay paano kung sinuwi ng atwiran, bakit tayo magmamadali, Panginoon? Wala namang ulan. Walang patak ng ulan, wala. Tsaka na tayo kumuha ng kahoy. Tsaka na tayo magputol ng mga troso. Pagpakulin na yung ulap dyan sa unahan. Sino po nakakalam, hindi mo natin hawak ang oras. Hindi mo hawak ang pagkakataon. Ang pagkakataon darating sa kanyang sariling kagustuhan. At kung makikuhan ay handa ang iyong sarili, baka malampasan mo ang oportunidad pag ito'y dumaan. Kaya intindihan mismo ni Noe ang kahalagahan ng pagiging preparado. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Anak ng kahaluya sa Diyos, laging may pag-asa. Alam niyo po ang masarap sa paglilingkod sa Panginoon, pwede kang mag-umpisa ng panibago. O pag minsan ang buhay natin ay napupuno ng mga maling desisyon sa buhay, sapagkat hindi mo pwedeng baliwalain ang mga batas na nilagay ng Diyos pag nakagawa ka ng mga maling desisyon, huwag kang umasa na ang buhay natin ay magiging magaan sapagkat aanihin mo kung ano ang iyong itinatanim. But thank God because God is in the restoration business. Sa Diyos para bang merong restart button na kung tayo magpapakumbaba lamang at aaminin natin yung ating mga maling desisyon at magiging tapat tayo sa ating mga sarili sa Diyos, lagi pong merong pagkakataon na bumuti ang ating mga buhay. Sabi nga ng Kawikaan 20:13, siyang nagtatakil ng kanyang mga pagsalansang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapayag at nag-iiwan ng mga iyon ay magtataho ng kaawaan. Aminin po natin ngayong umaga, may mga pagkakataon na mawalan tayo ng foresight.
We lose the ability to plan ahead. Madalas, nagpapasya tayo pabigla-bigla. Kikilos tayo na hindi muna natin iniisip. Nagsasalita tayo na hindi muna natin iniisip. At may mga pagkakataon, umaasa tayo sa ating gusto. Gusto ko talaga yung cellphone na yung promise. Pwedeng 3 gigs. Sabi nung kausap ko, pwede naman. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. 3 gigs. May mga pagkakataon, umaasa tayo. Nasusunod yung ating gusto. Nakikita natin ayun ngayon. Ang mahalaga yung ating nararamdaman ngayon. Ngunit sa kabilang dako, we must be careful not to be carried away with our feelings. Huwag kang basta-basta magpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Huwag kang magpapa-influensya ng moment na yun. Ang Panginoon na nagkwento kung sa nagtatayo ng tore, Luke 14:28-30, sapagkat ayon sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moob, ay hindi mo na uupong at tatayain ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mga pasimulang sa ibakin na sabihin, nagpasimula ang tao ito na magtayo at hindi na kaya tapusin. Uulitin ko, he who fails to plan, plans to fail. He who fails to prepare, prepare to fail. Kaya ang malaking tanong ngayong umaga, Pastor, paano ba tayo makakabitaw sa mga consequence ng mga maling desisyon sa buhay? Start to make right decisions in life. Umpisan mo na gumawa ka ng mga tamang desisyon. Paganahin mo yung ibinigay ng Diyos sa iyo ng foresight. Pag ginawa ko ito, ano bang mangyayari sa akin? Pag ito ba'y ginawa ko, anong mangyayari sa akin? Pag ito hindi ko ginawa, anong mangyayari sa akin? 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now, 30 years from now, 50 years from now, eternity. Katulad po ng mga langgam, araw-araw, nag-iipon sila ng mga maliliit na butil. Hindi sila tumitigil araw-araw. Ang liliit ang butil na yun. Pero kapag ka naman naipon, yun ang magiging means of survival nila sa panahon ng tag-ulan. Kaya ngayong umaga, yung mga maliliit na desisyon na gagawin mo sa buhay, yan ang magiging sandata mo pag dumating yung mga panahon ng pagsubok sa buhay mo. Kasi preparado ka. Nakahanda ka. Yung nakalipas sa iyo, wala ka nang magagawa doon. Pero meron kang magagawa sa iyong hinaharap. Tumingin ka sa unahan, ano ang iyong nakikita. Kung gagawin mo ba ito, ano magiging resulta? Ano magiging kabayaran? Amen. Kung hindi ito gagawin, ano yung magiging kabayaran? Kaya ang tagumpay, may kinalaman ito sa foresight, walang sino man ang naging matagumpay sa buhay nang walang foresight. At ako po'y naniniwala, wala rin makakarating sa langit nang walang foresight. Kaya habang meron pang panahon upang itama yung ating mga pagkakamali, purihin ng Diyos sapagkat sa Diyos, nothing is hopeless and in God, nothing is not irreparable. Lahat ng bagay, pwedeng ayusin ng Panginoon. Can you say it? The power of foresight. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Worship, honor, and glory, and power belong to you. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba. Minadakila ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan, O God. Hallelujah. Dahil kung lahat tayo mo po, habang lumalapit po ang mga manunugtog,
Ngayong umaga, baka meron tayong bisita. First time sa kanan ng pagkakataon, ngayon ka lang nakadalo. Hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Alam mo ba, ang langit ay isang inihandang lugar para sa mga taong nagsipaghanda. Ang tanong, ikaw ba'y naghahanda? Amos chapter 4, verse 12. Prepare to meet thy God. Humanda ka sa pagharap sa iyong Diyos. Alam ko, naghahanda ka para sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Naghahanda tayo sa pagpasok sa trabaho. Ang iba'y naghahanda para sa pagpapamilya, pag-aaral ng mga anak. Pero kung kakalimutan ang buhay ng tao, sabi ng Bible ay isang singaw. Pagdadakay lumilitaw at pagdadakay napaparang. Ibig sabihin ang buhay ng tao ay walang kasiguruhan. At kung ikaw ay sobrang seryoso sa paghahanda sa iyong karir, sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa edukasyon ng iyong mga anak, lalo na dapat ikaw maging seryoso sa paghahanda sa pagharap sa iyong Diyos. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala pong kasiguruhan. Kaya ngayon pong umaga, kung nais mong maging handa, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Anilaan mo siya sa iyong buhay. Hindi po rin yun sa aming nalok sa tao. Personal na relasyon sa Diyos. Pagbabago ng buhay. Kaya kung ikaw yan, alam mo sa sarili na kung bawiin ng Diyos ang buhay mo ngayon, hindi ka nakatiyak pa. Ito yung pagkakataon na ibigin ng Diyos sa iyo. Maging preparado ka at handa. Kaya kung nais mo maging handa, tanggapin mo si Jesus. Kung ikaw yan, pakitas po ng kamay, alam po ba sa ating kaligtaan? First time, huwag kang mahiya, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Lalo po ba, first time, salamat sa kanya. Lalo po ba, first time, amen, kung hindi mo natatanggap si Jesus, amen, nais ka namin ipanalangin. Praise God. Tayo kung lahat ay tumayo. Brad, pwede bang samahan ka sa panalangin, hindi ka samahan, pray tayo. Amen. Okay, tayo ka lang dito, harap ka sa akin. Meron pa ba? Di ba nais mo tanggapin si Jesus? First time mo? Amen. Tayo mo na nalangin, Brad. Amen. Kami naniniwala na tayo ng Diyos sa buhay mo. Sa hindi aksidente na ikaw ay dinala ng Diyos dito. Dahil sa Panginoon na ito parado ka. Kasi ang buhay ng tao walang kasiguran. At si Jesus na masaya para sa atin upang tayo mapatawag sa ating mga kasalanan, sa ating mga karamihan. Kaya ulitin mo lang panalangin ito, Panginoong Jesus. Ulitin mo lang, Panginoong Jesus. Narito po ako lumalapit sa iyo. Hinaan po. Marami po akong pagkukulang, pagkakasala na nagawa sa iyo. Jesus, tinatanggap na kita ngayon bilang Panginoon. At ulitin mo ito, prayer natin. Ulitin mo panalangin mo. Tinatanggap na kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking kaluluwa. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa muli mong pagbabalik, kukumpulin mo na ang buhay ko. Ay makasama mo ko sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Jesus, sa kaligtasan, kapatawaran, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpapray ko kayo, Panginoon, salamat po sa dalawang taong ito na tumanggap sa iyo. Ang aking pong panalangin, Panginoon, bless mo ang kanilang mga buhay.
mas malalim na kaparaanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, bigyan mo ng pag-ibig at pagmamalas. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, maaari na kayo makabalik sa inyong pinaupuan. Ngayong umaga, the power of foresight. Hindi po maiwasan minsan ang problema, pero maraming problema ang maiwasan kung meron tayong foresight. At ako'y naniniwala, walang papasok sa langit na walang foresight, sapagkat ang foresight ay paghahanda. At ngayong umaga, marahil ang Diyos ay nangusap sa iyo, kinausap ka ng Panginoon, meron kang mga bagay na kinakailangan mong pagpasyahan. Alam ko, ang Panginoon may mga kinausap dito ngayon. Marahil yan ay kinalaman sa iyong relasyon. Meron kang boyfriend o girlfriend na hindi mananampalataya, kinakailangan mong magpasyon. O meron ilang mga area sa iyong buhay, alam mo na nagkukulang at kinakailangan mo bang lalong pagputiin. Kaya hindi ko alam kung saan ka kinausap ng Diyos. Pero bubuksan po natin ang altar ngayong umaga. Bukas sa pong altar, malayan na po tayo lumapit at manalangin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Salamat o Diyos, hallelujah.
Isang pribilehiyo na tayo po'y makapaglingkod sa Diyos. Yung nagagawa natin ito, nakakapunta tayo sa kanyang tahanan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na tayo'y na-express natin yung pagsamba natin sa Kanya. Yan po ay isang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya kung tutuusin, kanina narinig ko si Pastor Min, nagpapasalamat siya sa mga nasa online at sa mga dumadalo, pero sa totoo lang, tayo po ang dapat magpasalamat una sa Diyos. Dahil tayo nakakadalo sa ganitong gawain. At pangalawa, dapat tayo po magpasalamat kay Pastor Will at sa kanyang pamilya sapagkat sila nagpapagal dito. Sila gumagawa. Kung tutusin, hindi naman nila kayo kaano-ano. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, sila po'y nagbibigay ng buhay nila, naglalaan ng kanilang panahon. Itinatayo nila ng sabay yung kanilang pamilya at itinatayo nila ng sabay ang gawain ng Diyos. Si Pastor Romel ay hindi po tambay. Marami po siyang skills. Pwede siyang mag-abroad. Amen. Marami silang mag-asawang skills. Pero pinili po nila, amen, na itayo ang kaharian ng Diyos dito sa Antipolo. At salamat sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga anak, sa kanilang ministry. At alam ko, si Lord po ang magdagantimpala nito. Kaya mga kapatid, salamat kayo narito, bahagi kayo. Pero sa totoo lang, kapag kayo po'y dumadalo dito, kayo po ang pinaglilingkuran. Kayo po ang pinapakain, kayo po ang binubusog, kayo po ang pinagbiministeryohan. Kaya kung tutuusin, kayo ang dapat una magpasalamat sa Diyos at pangalawa magpasalamat kayo kay Pastor Romel at sa kanilang pamilya. Desisyon po nila yan. Sila po yung nagpasya na pumunta dito sa lugar. At sa kabila ng mga struggle na kanilang hinaharap, na-encounter nilang iba't ibang klase ng tao. Amen. Alam mo po yan dahil 1989 po, nagpapastor na ako sa ministry, iba't ibang klase ng tao na encounter mo. May mga tao na pakiramdam nila ay utang pa ng pastor, utang na loob na sila ay sumisimba. Alam ko, wala naman yan dito. Wala. Wala? Amin. Joke po na yun. May mga taong encounter sila ng mga taong wala man lamang appreciation sa kanilang effort. Pero masasabi ko nga sa kanilang mag-asawa, huwag kayong mag-alala, ang Diyos naman na nakakakita ng iyong ginagawa. At hindi yan mawawala ng katibala. At hindi rin naman lahat ay ganon, sapagat meron din ibinabangon ng Diyos ng mga lalaki at babae, mga kabataan, mga magulang na handang sumuporta, amen, magbigay sa gawain ng Diyos, hindi lamang sa lapi, yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga panahon, yung kanilang mga talento, ay handa nilang itaya sa kaharian ng Diyos. Salamat sa inyong mga kabataan, sa mga magulang, at sa mga kapatiran, na walang sawa na sumusuporta dito sa gawain ng Diyos sa Antipolo. Kaya pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Yun lang po. God bless po sa inyo lahat. Happy anniversary! Yun lang po. God bless po.